30 years ago, ang Hyundai ay itinuturing na isang maliit na kumpanya mula sa South Korea na gumagawa ng mura, pangit at hindi maasahang mga sasakyan. Binubuli pa nga ng mga tao ang brand na ito, sinasabi na madodoble ang halaga ng Hyundai kung puno ito ng gasolina. Ngunit ngayon, isa na sila sa mga sasakyan na may pinakamataas na kalidad sa merkado, tinalo pa ang mga higanteng tulad ng Ford, Honda at General Motors upang maging pangatlong pinakamalaking producer ng sasakyan sa world market. Ngunit ang nakaka-amaze dito ay ang lalaking nagpasimula ng lahat. Isang batang magsasaka na ang tanging layunin ay makatakas mula sa kahirapan, umalis ng bahay nang siya ay teenager at nagsimula sa isang paglalakbay na puno ng kabiguan, kapighatian at mga kahihiyan. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, nagtagumpay siya at nagtatag ng pinakamalaking kumpanya sa South Korea, hindi lang sa car industry kundi pati na rin sa construction, shipbuilding at marami pang iba, at naging pinakamayamang tao sa South Korea. Ito ang kwento ng isang batang magsasaka na nagtagumpay, ang kwento ng Hyundai at ang lalaking nasa likod nito na si Chung Ju-young. Si Chung Ju-young ay ipinanganak noong 1915 sa isang maliit na bayan sa Tongchon, isang bahagi ng Gangwon Province na ngayon ay sakop ng North Korea. Noong panahong iyon, ang Korea ay nasa ilalim ng mahigpit na pamamahala ng Imperyong Hapon, at si Chung ay ipinanganak sa isang mahirap na pamilya. Isang magsasaka ang kanyang mga magulang at dahil sa hirap ng ekonomiya at mahigpit na kalagayan ng kanilang pamumuhay, siya ay nangangarap na maging isang guro. Ngunit bilang panganay sa 7 magkakapatid, wala siyang choice kundi mag-drop out sa edad na 40 upang magtrabaho kasama ang kanyang ama. Mula umaga hanggang gabi, nagtatanim sila ng palay, nag-aalaga ng mga hayop, at naglalako ng mga panggatong sa mga karatig bayan. Ngunit kahit gaano sila kasipag, halos hindi pa rin sila nakakakain ng sapat lalo na sa mga panahong hindi maganda ang kanilang ani. Habang buhay ba akong magiging magsasaka na hindi ko man lang maituwid ang aking likod? Tanong ni Chung sa kanyang sarili. Isang magsasaka na halos hindi makakakain ng tama? Ang buhay na ganito? Ang maghirap tulad ng aking ama? Ito na ba ang buhay ko? Ang mga ganitong kaisipan ay patuloy na bumabagabag kay Chung hanggang sa mapagod siya at magdesisyong lumayas. Sa edad na 16, siya at ang kanyang kaibigan ay tumakas mula sa kanilang bayan at naglakbay ng malayo sa kabila ng mga panganib, hanggang sa makarating sa lungsod ng Gangwon na ngayon ay bahagi ng North Korea. Doon, nakahanap sila ng trabaho bilang mga construction worker na ikinatuwa naman niya kahit mababa lang ang kanyang sinasahod. Mas magaan ito kaysa sa buhay sa bukirin at nakakapag-ipon siya ng pera. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito tumagal dahil pagkatapos ng 2 buwan, natuklasan ng kanyang ama ang kanyang kinaroroonan at pinabalik siya sa kanila. Ngunit dahil naranasan na niya ang buhay na kumikita, ninanais niya paring tumakas muli. Sa ikalawang pagkakataon, tumakas ulit siya patungong Seoul, ang kasalukuyang kabisera ng South Korea. Ngunit nahuli siyang muli at ibinalik sa kanilang bahay ng kanyang ama. Huwag mong kalilimutan na isa ka lamang magsasaka na nakapagtapos lang ng grade 6, sabi ng kanyang ama. Narinig ko na ang Seoul ay puno ng mga walang trabaho. Ngunit ikaw, isang walang pangalan, at ang tulad mo ay hindi magtatagumpay. Ngunit hindi ito naging hadlang kay Chung. At sa kabila ng mga sakuna at pagsubok na kanyang dinanas, sa ikatlong pagkakataon tumakas siyang muli at napadpad sa Asan at nahuling muli. At sa pang-apat na pagkakataon, tuluyan na niyang nilisan ang kanilang bayan at dito nagsimula ang tunay niyang paglalakbay. Nang makarating si Chung sa Jinsen, currently Incheon, sinabak niya ang iba't ibang trabaho. Nagtatrabaho siya bilang laborer, construction worker, at kalaunan bilang handyman sa isang pabrika ng starch syrup. Hindi nagtagal, nakahanap siya ng mas magandang trabaho sa Bokheong Rice Store sa Keijo, Japanese, Yongseong, was Korean, na ngayon ay Seoul. Dito, siya ay naging delivery man ng bigas gamit ang kanyang bisikleta, na nagbigay sa kanya ng mas magandang pagtrato. Nagsisimula mula siya sa pinakamababang posisyon at hinangaan ng may-ari sa sipag niya kaya mabilis siyang umangat sa ranggo
hanggang sa naging accountant ng tindahan pagkatapos lamang ng 6 na buwan ng pagtatrabaho. Subalit sa mga sumunod na taon, nakaranas ng mga problema sa kalusugan ang may-ari at napagtanto nitong hindi na niya kayang pamahalaan ang tindahan, kaya't ibinigay niya ito kay Chung. Sa edad na 22, bilang bagong may-ari ng tindahan, nagpasya siyang palitan ito ng pangalan na Jonggil Rice Store at nakakuha ng mga bagong customer base dahil sa mababang presyo. Napamahalaan niya ito ng maayos, kaya't tumataas ang kita ng negosyo taon-taon at mabilis na naging isa sa mga pinakamalaking rice shop sa bayan. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang isang trahedya. Nagpatupad ang mga Hapon ng panibagong sistema sa supply ng bigas sa Korea upang ilihis ang bigas para sa kanila at sa mga sundalo dahil sa digmaan laban sa China. Maraming negosyante sa Korea ang nagsara kabilang ang tindahan ni Chung. At dahil wala ng ibang mapagkukunan, bumalik siya sa kanilang bayan. Gayunpaman, hindi nawala ang kanyang pangarap para sa mas magandang kinabukasan at nagdesisyon siyang bumalik sa Seoul noong 1940 at sinubukan ang kanyang swerte sa bagong negosyo. Gumawa siya ng listahan ng mga negosyo na maaari niyang pasukin na hindi pinaghihigpitan ng mga Hapon. Ang pinakanahanap niyang magandang negosyo ay ang repair shop kaya sinimulan niya ito. Nangutang siya sa bangko at bumili ng repair shop upang buksan ang kanyang susunod na negosyo, ang Edo Service Garage. Noong panahong iyon, mataas ang demand para sa mga auto repair shop sa lungsod. Ngunit ang problema ay, kakaunti lamang ang mga shop at kadalasan ay mahal. Dahil hindi siya marunong mag-ayos ng kotse, kumuha siya ng isang mahusay na mekaniko upang magtrabaho at nag-o-offer siya ng pinakamurang presyo sa buong lungsod at inalagaang mabuti ang kanilang mga customer. Dahil dito, lumago ang negosyo at kinailangan ni Chung na kumuha pa ng mas maraming mekaniko upang matugunan ang mga serbisyo. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, nasunog ang buong shop pati na ang kanilang kagamitan at mga sasakyan ng customer. Dahil dito, dinaranas ni Chung ang isang matinding problema dahil sa malaking pasanin at wala na ni isang bagay na natitira. Umutang ulit siya sa isa pang pagkakataon at nagbukas ng panibagong repair shop sa isang mas mataong bahagi ng lungsod. Dito, mabilis niyang nakuha ang mas malaking customer dahil sa kanilang murang presyo. Sa mga sumunod na 2 taon, ang Edo Service Garage ay lumago at naging isa sa mga pinakamahusay na repair shop sa Seoul. At may mahigit 70,000 tao nang nagtatrabaho para sa kanya, kaya't naging mas magaan ang buhay ni Chung kaysa dati. Ngunit habang pinaplano niyang palakihin pa ang negosyo, may ibang nangyayari na nagpabago sa takbo ng kanyang kumpanya. Ang Japan ay kasalukuyang nasa kalagitnaan ng World War II at sa kasamaang palad, ang gobyernong Hapon ay kinuha ang kanyang service garage noong 1942 at pinagsama ito sa isang steel plant bilang bahagi ng kanilang war efforts. Kasabay ng pagtaas ng tensyon sa Seoul dulot ng digmaan, kinailangan ni Chung na bumalik muli sa kanilang bayan. Ngunit kahit nawalan siya ng shop, nakapag-ipon siya ng 50,000 yen at nagkaroon ng bagong pag-asa para sa susunod na negosyo. Wala siyang kaalam-alam na ang negosyo niyang ito ay magiging sanhi ng pagbabago ng lahat. Nang matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, nakuha ng Korea ang kalayaan mula sa Imperyong Hapon at dahil wala ng mga paghihigpit mula sa gobyernong Hapon, muling binuksan ni Chung ang kanyang service garage noong 1946. Pinangalanan niyang Hyundai Auto Service Center, na ang ibig sabihin ng Hyundai sa Ingles ay modern. Nagsimula sila sa pagtanggap ng mga serbisyo para sa mga lumang sasakyan ng mga Hapon at mga truck ng militar ng Estados Unidos. Sa katapusan ng taon, ang negosyo ay lumago ng malaki at ang bilang ng mga empleyado ni Chung ay tumaas mula 30 hanggang 80. Muling nabuo ni Chung ang isang matagumpay na negosyo at maaari na siyang magpatakbo ng walang pangamba mula sa panggigipit ng gobyernong Hapones. Sa panahong iyon, tinipon ni Chung ang kanyang pamilya upang manirahan sa bagong tatag na bansa ng South Korea at lahat sila ay naging bahagi ng negosyo. Ngunit habang nagsusumite si Chung ng mga malalaking kontrata na para sa kanyang mga serbisyo sa auto repair, napanood niya ang isang construction company na nakakakuha ng kontrata na umaabot hanggang 10 million won.
Namangha siya na may isang tao na nakakakuha ng ganoong kalaking halaga mula sa isang proyekto. Kaya't itinaguyod niya ang Hyundai Civil Industries noong 1947. Sa simula, nahirapan ang kumpanya, halos hindi nakasurvive, at nagsimula lang sa paggawa ng mga quarters para sa mga sundalong Amerikano, mga auxiliary sites, at pagkumpuni ng mga gusali. Ngunit noong 1950, unti-unti na sanang umusad ang kumpanya, subalit nilusob ng North Korea ang South Korea, kaya't napilitang iwan ni Chung ang kanyang negosyo at magtungo sa Busan. Wala ng perang dala, siya at ang kanyang kapatid ay naglakbay sa iba't ibang lugar. Nagtatrabaho para sa iba't ibang mga publisher na naghahatid ng mga newspaper sa mga mamamayan at mga sundalong nakikipagdigma. Ang tanging pag-asa nila ay ang balita na ang mga puwersa ng UN ay papunta na upang tulungan sila dahil ang mga tao ay labis na natakot at nangangambang mapasailalim sa pamumuno ng North Korea at mga komunista. Isang araw, nakakita si Chung ng isang help wanted na karatula mula sa US Army. Noong mga panahong iyon, ang US forces ay nangangailangan ng mga lokal na eksperto sa construction, kaya't siya ay nag-alok ng kanyang tulong. Nagsimula siyang magtayo ng mga barracks para sa libu-libong sundalong Amerikano sa panahon ng digmaan at hindi nagtagal ay nakabuo siya ng isang mahusay na partnership sa US Army. Dinanala niya ang kanyang team upang tapusin ang mga mas malalaking proyekto tulad ng pag-remodel ng mga quarters ng US Armies sa South Korea at pagtatayo ng lodging para sa pagbisita ng Pangulo ng US. Ito ay isang napakagandang opportunity dahil pagdating ng katapusan ng Korean War, ang kumpanya ni Chung ay nasa pinakamagandang posisyon upang hawakan ang halos lahat ng order mula sa US Army. Ngunit habang ito'y nangyayari, ang ekonomiya naman ng South Korea ay nahirapan na naging isa sa mga pinakamahihirap na bansa sa Asia. Bilang tugon dito, nagbigay ang gobyernong US ng bilyon-bilyong dolyar sa South Korean government upang muling itayo ang kanilang mga infrastruktura at tulungan na mapalago ang kanilang ekonomiya. Nakita ni Chung ang pagkakataon at nakakuha siya ng kontrata para sa pinakamalaking proyekto ng bansa noong panahong iyon, ang reconstruction ng Goryeo Bridge noong 1953. Subalit hindi ito nangyari ayon sa plano dahil sa kakulangan niya sa karanasan, kagamitan, at mga safety regulations para sa ganoong kalaking proyekto. Dahil dito, mabagal ang progreso ng trabaho, nagkaroon ng mga aksidente, at sa pagtaas ang inflation na kumain sa kanyang fixed payment. Naubos ang perang ipinundo ni Chung, kaya't kinailangan niyang umutang muli habang ipinagbili ng kanyang mga kapatid ang kanilang mga bahay para matulungan siyang bayaran ang kanilang mga manggagawa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, pinagpatuloy pa rin niya hanggang sa natapos ang tulay. Sa kabila ng pagkabigo, hindi ito naging hadlang upang magpatuloy sa kanyang mga hangarin. Sa halip ay pinagtibay siya ng kanyang mga karanasan at mga aral na natutunan sa bawat pagkatalo. Ang pagkabigo ng Goryeo Bridge ay naging turning point sa kasaysayan ng Hyundai. Ang kumpanya ni Chung ay nakakuha ng mataas na credit score mula sa Ministry of Interior, kaya't mas madali siyang nakakuha ng mga pautang at nakapagpalawak ng negosyo. Nalaman din niya ang kahalagahan ng paggamit ng mga makabagong equipments at dahil sa pakikipag-partner niya sa US Army, nakabili siya ng mga kinakailangang kagamitan mula sa kanila. Noong panahong iyon, ang ganitong klase ng kagamitan ay karaniwang pag-aari ng South Korean government at ipinagbabawal sa mga private businesses ang pag-i-import mula sa ibang bansa. Kaya't nagkaroon si Chung ng malaking advantage laban sa kanyang mga kakumpetensya. Sa tulong ng mga bagong kagamitan at ang pagtutok ni Chung sa mga pinakamurang bid, mabilis na nakuha ng Hyundai ang maraming mga proyekto sa buong bansa, kabilang na ang pagtatayo ng mga kalsada, tulay, dam, at mga gusali. Mabilis na lumago ang Hyundai at naging isa sa mga pinakamabilis na lumalaking kumpanya sa South Korea. Ngunit hindi pa doon natapos si Chung. Hindi siya tumigil lamang sa domestic market, kaya't siya ang kauna-unahang tao sa bansa na nagdala ng construction business sa international level. Nakipagkompetensya siya laban sa mga pinakamalalaking kumpanya sa industriya at nakakuha ng mga bilyong dolyar na proyekto tulad ng Jubail Industrial Harbor sa Saudi Arabia at ang Arab Ship Building and Repair Yard sa Bahrain.
Dahil dito, ang kumpanya ni Chung ay namayagpag mula sa isang palubog na negosyo patungo sa isang napakalaking global conglomerate sa loob lamang ng 2 dekada. Dagdag pa rito, nagkaroon din ng isang malaking pagbabago sa mga sumusunod na taon. Noong 1960s, nagtakda ang gobyerno ng South Korea ng bagong pulisya na hindi papayagan ang mga banyagang kumpanya ng sasakyan na mag-operate sa bansa maliban na lamang kung makikipag-joint venture sila sa mga lokal na negosyo. Layunin nitong mapabuti ang kaalaman at linya ng produksyon ng industriya ng sasakyan sa kanilang bansa dahil kulang sila sa mga teknolohiya at resources para gumawa ng sarili nilang sasakyan. Dahil dito, nagdesisyon si Chung na pumasok muli sa industriya ng sasakyan at itinatag ang Hyundai Motor Company noong 1967. Nakipagkasunduan siya sa Ford Motor Company para gamitin ang mga sasakyan nila at nagtatag ng isang malaking planta sa Ulsan para sa assembly line. Sa loob ng 6 na buwan, natapos ang planta at ang kauna-unahang sasakyan na lumabas mula sa pabrika ay ang Hyundai Cortina. Ang Cortina ay pareho sa modelong Ford Cortina, isang sasakyan na binuo ng Ford para sa Great Britain. Habang ito ay isang malaking tagumpay doon, ito ay naging kabaligtaran sa South Korea. Ang mga kalsada sa South Korea noon ay hindi pa maayos, kaya't naging mahirap gamitin ang Cortina sa karamihan sa mga lugar. Dahil dito, naging katatawanan ang mga sasakyan at itinuring itong mga walang silbing gamit. Ang mga customer ay tumigil sa pagbabayad at naghahabol ng mga refund. Dagdag pa rito, nagkaroon ng malubhang pagbaha sa planta ng Hyundai noong Setyembre 1969, kaya't nalubog sa tubig ang karamihan sa kanilang kagamitan at mga piyesa ng sasakyan, pati na ang mga naka-assemble na Cortina. Nagkaroon ng mga aling-aungaw na ang Hyundai ay nagbebenta ng mga sasakyang basa, kaya't lalong naapektuhan ang kanilang benta at reputasyon na ikinalugi ng kompanya na halos muntik na itong magsara. Subalit sa lahat ng mga sakunang ito, hindi nawalan ng pag-asa si Chung. Palagi niyang sinasabi, "Hindi ko isusuko ang isang Hyundai sign, gagamitin ko ang sarili kong mga kamay, kahit na mahirap at tila wala ng pag-asa, itataguyod ko pa rin ito. Kapag sinimulan ko ang isang bagay, tatapusin ko ito." Sa ganitong pananaw, bumalik si Chung sa trabaho at ipinagpatuloy ang paggawa ng kanilang mga sasakyan sa mga susunod na taon. Habang lumilipas ang panahon at ang mga kalsada ay bumubuti na rin, nagsimulang tumaas ang benta ng Cortina sa South Korea. Pagkatapos nito, nagsimula ring magtrabaho sa bagong modelo ng Ford ang Hyundai, at ang planta sa Ulsan ay pinalawak upang magbigay ng mas maraming puwang para sa produksyon. Ngunit hindi nagtagal, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng Hyundai at Ford nang tumanggi ang Ford na pahintulutan ang Hyundai na ipamahagi ang Cortina sa ibang bansa at sinabing ang kanilang kasunduan ay para lamang sa merkado ng South Korea. Tumanggi rin ang Ford na makipagkompromiso sa paghahati ng kita dahil hindi naman ang Hyundai ang nagdisenyo ng structures at technology ng Cortina. Sa pananaw ni Chung, ang tunay na layunin ng Ford ay agawin ang merkado ng South Korea at gawing subcontractor ang Hyundai para sa murang paggawa. Hindi siya pumayag dito, kaya pinutol niya ang kasunduan sa Ford noong 1974 at nagdesisyon na bumuo ng isang bagong sasakyan sa kanyang sariling mga termino at alituntunin. Matapos putulin ang kasunduan sa Ford, nakipag-partner si Chung sa Mitsubishi para gamitin ang kanilang mga makina at rear axles at kumuha ng mga magagaling na engineer mula sa Europe upang tumulong sa pagdisenyo ng kanilang sumunod na sasakyan, ang Hyundai Pony. Ang Pony ay angkop para sa hindi maayos na mga kalsada sa may murang halaga lamang. Agad itong naging hit sa South Korea at ito ang naging kauna-unahang mass-produced na sasakyan sa bansa. Sa tagumpay ng modelong ito sa kanilang merkado, naging bestseller ito sa South Korea at nakapagbenta rin sa iba pang mga bansa, kasama na ang Canada. Ngunit sa kabila ng tagumpay ng Pony, nahirapan itong pumasok sa pinakamalaking merkado ng sasakyan, ang Estados Unidos, dahil hindi nito natugunan ang mga federal law on emissions. Hindi ito pinalagpas ni Chung, kaya noong 1985 naglabas sila ng bagong modelo, ang Hyundai XL, na matagumpay na nakapasa sa mga pamantayan sa emissions na nagbigay daan sa Hyundai na makapasok sa merkado ng sasakyan sa Amerika.
Ibinenta nila sa halos kalahati ng presyo ng average na presyo ng mga bagong sasakyan. Kaya nakapagbenta ang Hyundai ng 168,000 units ng XL sa US. Market lamang sa unang taon at 1,000,000 pa sa buong mundo. Isa itong malaking tagumpay para sa industriya ng sasakyan ng Korea at sa wakas ay nakilala ang brand ng Hyundai sa buong mundo. Ngunit sa kabila ng tagumpay, ang Hyundai ay patuloy na nahirapang alisin ang hindi magandang reputation sa nakaraan. Karamihan ng publiko ay hindi maganda ang mga feedbacks sa Hyundai cars. Dagdag pa rito, ang mga sasakyan nila ay mas madaling masira kung ikukumpara sa iba. Kaya bumagsak ang benta at naging biro pa sila sa Amerika na minsan, tinatawag ng mga tao ang pangalan ng Hyundai bilang "Hope you understand nothing's drivable and inexpensive." Upang isaayos ang kanilang imahe, naghahanap si Cheong at ang kanyang team ng mga pinakamahusay na engineer para mag-develop ng kanilang sariling makina at piyesa ng sasakyan. Noong dekada 1990, nagsunod-sunod ang mga bagong modelo tulad ng Hyundai Accent, Sonata at Elantra. Bagamat nagsimula ito ng mabagal, nakamit nila ang mataas na benta dahil sa mga makabagong features na naidagdag sa kanilang mga sasakyan. Noong 1998, nabili ng Hyundai ang Kia Motors. At ang joint venture na ito ang naging simula ng bagong era para sa mga sasakyan mula sa Korea. Magkasama nilang tinutukan ang kalidad ng mga disenyo at proseso ng paggawa ng mga sasakyan. At noong 2004, nakamit nila ang isang hindi kapani-paniwalang tagumpay. Naging pantay na sila sa Honda bilang pangalawang pinakamahusay na brand sa kalidad ng initial vehicle sa industriya, pumapangalawa sa Toyota. Sa kabila ng tagumpay na ito, nahirapan pa rin ang Hyundai na alisin ang masamang reputasyon sa isipan ng mga tao. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin sila sa pagpapabuti ng kanilang mga sasakyan. At sa huli ay napatibay nila ang kanilang pangalan at reputation sa pamamagitan ng mga bagong proyekto, makabagong disenyo at magagandang terms and warranty. Para patunayan ang kanilang kalidad, inanunsyo ng Hyundai ang kanilang 10 years at 100,000-mile warranty sa lahat ng sasakyan na ibinebenta sa US. At dahil dito, tumaas ang benta ng mga sasakyan mula sa Hyundai at naging isa sa mga nangungunang car brand sa mga panahong ito. Si Cheong ay naglaan ng kanyang mga huling taon sa philanthropy, tumakbo bilang pangulo at naghangad na muling pagkakaisa ng North Korea at South Korea, ngunit hindi siya nanalo. Bago siya pumanaw noong 2001, niwan niya ang kontrol ng kanyang kumpanya sa kanyang mga anak. Sa kasalukuyan, ang Hyundai Motor Group ay nakipag-ugnayan sa General Motors at naging third largest car manufacturer in the world, kasunod ng Toyota at Volkswagen Group. Hindi ang tagumpay, kundi ang bawat pagkatalo ang nagtuturo sa atin ng pinakamahalagang aral sa buhay. Dahil mas pinagtitibay tayo sa pamamagitan ng pagbangon sa kabila ng bawat pagkabigo. Ito ang kwento ng isang batang magsasaka na namuhay sa mga bundok ng Korea ay nakapagtayo ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa buong mundo, ang Hyundai.